Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagkapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia napatay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patahin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Horan at kapatid ni Ocosias. Tinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Waida ang mga pinuno ng mga Kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Waida. Isinama nila kay Waida ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Waida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar na tirahan ng hari. Inilabas ni Waida ang prinsipe. Sa kinaroroonan nito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos,
Nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Na marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamaway sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, tinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Huwaida sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, pagpasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, tinariwa ni Huwaida ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao ay nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Huwaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira sa panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay nagkakatipon upang siya ay bigyan ng papuri, pasasalamat. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, napakabilis po ng takbo ng panahon. Tayo po ngayon ay nasa 2nd linggo na po ng buwan ng Hunyo. At hindi natin namamalayan, tayo din po ay nasa kalagitnaan na ng taon. Parang kailan lang nagdiwang tayo ng Kapaskuhan, ng mga mahal na araw, hindi natin namamalayan, magdiriwang na tayo ng Undas. Papunta naman muli sa Kapaskuhan. Napakabilis ng panahon. At kuya minsan kung napakabilis ng panahon, hindi natin namamalayan na may mga taong o meron tayong karanasan na napakabilis ding lumipas. Pero kung titingnan natin mga kapatid, lahat naman ng nasa lupa, lilipas. Pansinin po natin ang ating pangangatawan. Marahil nung tayo po ay pinanganak, ang ating mga kutis, napakakinis. Pero habang tayo ay tumatanda, yung kakinisan ng ating mga balat nung tayo ay pinanganak, ano pong nangyayari? Kumukulubot. At minsan yung pagtanda natin, hindi matatago yan. Dahil darating at darating nalilipas ang kakinisan ng ating mga balat. Ganon din ang ating mga buhok. Tayo, nung tayo ay pinanganak, ang buhok natin itim. Nung tayo ay mga bata, itim. Pero darating ang panahon na yung kaitiman ng ating mga buhok, anong mangyayari? Puputi. Dati makapal yan. Ngayon, wag na natin ituloy. Nawawala. Dati, payat ka. Pero darating ang panahon, lolobo ka. Dahil ang lahat ng bagay, kahit ang buhay natin, lilipas. At kung ang lahat ng bagay lilipas, pati ang buhay natin lilipas, ito'y isang realidad na dapat nating tanggapin sa buhay natin. Pero, ang isang bagay na tunay na hindi dapat lumipas, ay yung kabusilakan ng ating puso. Ang isang bagay na kailanman hindi dapat lumipas ay ang kabusilakan ng ating mga kalooban. Alam niyo po, nitong mga nakaraang araw, ang dami ko pong minimisahang mga funeral masses. Kagabi lamang po, nagmisa po ako doon sa isang teacher doon sa aming eskwelahan na pumanaw. Napakabata pa niya po, 32 years old. May asawa po siya. Yung asawa niya po, buntis pa.
Nakalulungkot. Pero naniniwala po ako na kahit ganun na lamang kaliit o kaiksi yung kanyang buhay, ito ay regalo ng Diyos sa kanya. At ito ay regalo ng Diyos para sa ating lahat na magkaroon ng buhay. Pero ang tanong, paano natin isinasabuhay ang sarili nating buhay? Kapag tinanong ko po kayo sa mga oras na ito, sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng magandang buhay? Marahil lahat tayo magtataas ng kamay. Pero ano ho ba ang pagkakaintindi natin sa kagandahan ng buhay? Sa panahon po natin ngayon, kapag sinabing meron kang magandang buhay, ibig sabihin, may pera ka. Maganda ang buhay mo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Maganda ang buhay mo kapag matagumpay ka sa buhay. Maganda ang buhay mo kapag marami kang ari-arian. Maganda ang buhay mo kung wala kang sakit. At marahil lahat tayo nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Pero sa isang Kristiyanong perspektibo, ang kagandahan ng buhay hindi nasusukat sa kayamanan, hindi nasusukat sa iyong pinag-aralan, kundi ang kagandahan ng buhay ay pagkakaroon ng mabuting buhay. Uulitin ko po ha. Ang kagandahan ng buhay ay pagkakaroon ng mabuting buhay. Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa madaling salita, ang kayamanan ng mundo, ang kagandahan ng buhay na ipinagkakaloob ng mundo, panandalian lamang. Ang kagandahan at kayamanang ipinagkakaloob ng mundo ay mga kayamanan na dito mo lang sa lupa mapakikinabangan. Pero ang kayamanan ng kabutihan, ang kayamanan ng pagkakawang gawa, ang kayamanan ng pag-ibig, yaan ang dadalhin natin patungo sa kabilang buhay. Tandaan mo mga kapatid, sa dulo ng buhay natin, hindi naman tayo tatanungin ng Panginoon, anong natapos mo sa pag-aaral? Hindi ka tatanungin ng Panginoon, ilang lupa at ilang bahay meron ka? Hindi ka tatanungin ng Panginoon, magkano ang laman ng iyong bangko, ang pera sa iyong bangko? Pero tatanungin ng Panginoon, nung nabubuhay ka pa, nagpakita ka ba ng kawang gawa? Nung nabubuhay ka pa, nagpakita ka ba ng iyong malasakit sa kapwa? Nung nabubuhay ka pa, nagpakita ka ba ng pag-ibig sa iyong kapwa? Dahil yun ang tunay na kayamanan. Yun ang tunay na pagkakaroon ng magandang buhay. Maraming mga tao, mayaman, maraming pera, madamot naman. Maraming tao, mataas ang pinag-aralan, magaspang naman ang pag-uugali. Pero maraming tao, wala mang pinag-aralan, wala mang pera, pero busilak ang kalooban. At tunay nating masasabi na ang taong iyon, tunay na may kayamanan, tunay na may kagandahan ng buhay. Mga kapatid, ang lahat lilipas, ang pera mawawala, ang kayamanan pwedeng makuha, pero ang kagandahan ng kalooban, mananatili sa atin at mananatili sa mundong ito at pwede nating madala patungo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito,
Yan po ang ating ipanalangin. Yan po ang ating ipagdasal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Magkaroon tayo ng magandang buhay, hindi dahil marami tayong pera at ari-arian, dahil ang kalooban natin busilak, dahil ang kalooban natin may malasakit, dahil ang kalooban natin may pagkakawang gawa, at dahil ang kalooban natin puno ng pag-ibig at kabutihan. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na biyayaan at tulungan niya tayong tunay na magkaroon ng magandang buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw na ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming makadulog katulad ni San Luis, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang, kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ating awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Inihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang ating kayamanan. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.